Amen. Praise the Lord. At sa mga oras pong ito, tayo po idarako na sa pinakamahalagang bahagi ng programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita nating mahal na Panginoong Kristo. I-take note po natin kung maaari ating pag-aralan. Akin na po binibigay sa mga oras na ito ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon ng pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay para sa ating dakilang Diyos nating pinaglilingkuran. God bless you sa ating beloved MC, beloved Paulo Bondok. Mga minamahal, nagpapaabot po ako ng pagbati rin po sa inyo ng magandang gabi o magandang umaga sa kapatiran natin dyan sa ibayong dagat. Maligayang panunood po sa inyo. Lahat po ng mga minamahal na mga kapatiran, isang malaking kagalakan po para sa amin na patuloy niyo pong sinusuportahan po ang ating banal na gawain. At nagpapaabot din po ng dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet for loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At minsan pa mga minamahal, tayo po ay manalangin. Pangasamahan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong pag-aaral ng mga banal na salita ng Diyos. Manalangin po muna tayo mga minamahal. Dakila't papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapaw humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa lahat po ng aming mga pagkakamali. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Gamitin mo kaming maging daluyan ng espiritual na pagpapala sa gabing ito, mahal na Panginoon. Abutin mo po mga minamahal po namin mga kapatiran, lalo na po may mga pangangailangan, may mga taglay na sakit at karamdaman. O Diyos, ikaw po ang aming pinagkakatiwalaan, mala Panginoon. Kami po'y lubos na nananampalataya sa iyong dakilang kapangyarihan. Ipuin mo po sila. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kaya hindi maminamal, buksan po muna natin ating pambungad na talata dito sa unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 51 hanggang 52. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, talatang 51 at 52. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay nangatutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Amen. Maminamal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating what's so important about the rapture. Ano po, maminamal, ang mga mahalaga patungkol po sa tinatawag na pagdagit ng mga banal, yung rapture. Ang rapture po, maminamal, ito po yung the final assumption of Christian into heaven during the end time. Ito po yung tinutukoy sa Biblia na pagdagit ng mga banal o meeting in the air. Alam niyo, maminamal, kung sa ibang lugar may mga nawawalang mga tao, nawawalang mga kabataan, hindi natin alam kung saan napupunta yan. Darating ang araw, marami pong tao ang mawawala. Marami pa pong mga taong mawawala at magtataka po kayo, hindi sila biktima ng kidnap. Hindi sila biktima ng kidnapping. Hindi sila maminamal biktima ng mga sindikato na kumukuha ng mga kabataan. Sila po, maminamahal, ay mawawala sapagkat gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, sabi rito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay matutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mabubuhay na maguli nang walang kasiraan at ang nabubuhay ay babaguhin. Kaya nga maminamahal, dapat alam po natin na mayroon pong tinatawag na rapture. Darating ang araw, maminamahal, tutuparin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo ang kanyang pangako sa atin. Nang sabi niya, maminamahal, sa John chapter 14 verse 1 up to 3, sinabi diyan, maminamahal, huwag maglimianan ang iyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming mga mansyon, maraming malalaking tahanan. Ako ay pupunta roon upang ipaganda ko kayo ng mga tahanan. At kung ito'y naihanda na, ako'y muling paparito
upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay doroon. Yan po, maminamahal, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tutuparin niya yung mga pangakong yan. Kaya nga ito pong rapture, maminamahal, ito po'y meeting in the air. Ang lahat ng mga nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, maminamahal, buhay man o patay, ay makakapiling ng Diyos sa kalangitan magpakailan-kailan pa man. Ang unang kukunin ay ang mga namatay, at pangalawa ay ang mga nabubuhay, at sila'y babaguhin, at sila'y isa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Kaya nga, ano ba ang importante, maminamahal? What's so important about rapture? Dito po, maminamahal, the rapture will bring resurrection. Kaya napakalaga po, maminamahal, ng rapture, sapagkat ito po, mga minamahal, ay magdudulot po ng pagkabuhay na maguli. The rapture will bring resurrection. Ito po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, na sabi po rito sa John chapter 11 verse 25 and 26, sabi po rito, mga minamahal, siya ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Ang sinumang sumasampalataya sa Kanya, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, bagamat namatay, siya ay muling mabubuhay. At ang nabubuhay na sumasampalataya sa Kanya, kailanman ay hindi na makakakita ng kamatayan. Yan po, maminamahal, ang tinatawag na resurrection. The rapture will bring resurrection. Mabubuhay muli ang mga taong nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, gaya ng sinabi ng John 11:25 and 26. Basahin po natin yung talata. Dito po sa aklat po ng 1, Kapitulo 11, talatang 25 at 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. 26, at ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba ito? Amen. Kaya maminamahal, mayroon pong kondisyon. Ang sumasampalataya lamang, maminamahal, ang magkakamit ng benepisyong ito, ng pribilehiyong ito, maminamahal, yung sumampalataya tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, na siya ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Ang sinumang sumasampalataya sa Kanya, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay, gaya ng nabasa natin sa 1 Corinthians 15, 51 and 52. At ang nabubuhay na sumasampalataya sa Kanya, kailanman ay hindi na makakakita ng kamatayan. Yan po sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, at ang kondisyon upang matamo natin ito, sinabi, sinasampalatayanan mo ba ito? Kaya nga, maminamahal, napakalaga po, mga minamahal, ng pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoong Kristo. Kasi kung hindi po nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoong Kristo, hindi po totoong mayroon tinatawag na pagkabuhay na maguli. Sabi rito sa 1 Korinto Kapitulo 15, talatang 12 hanggang 20, sabi po rito, kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na maguli sa mga patay? Datapat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Tayo po, maminamahal, binabasa po natin yung 1 Corinthians 15:12 hanggang 20. Sabi ng verse 13, maminamahal, datapat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, at wala rin kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sabi ng talatang 15, oo, kami nasumpong ang mga bulaang saksi tungkol sa Diyos, sapagat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na Kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling hindi siya muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sa 16, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga natutulog din naman kay Kristo ay pawang mapapahamak. At kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo sa lahat ng tao ay lalong kabag-abag. Sa talatang 20, datapat si Kristo ngay muling binuhay sa mga patay, na siya ang naging pinakapangunahing bunga ng sa mga nangatutulog.
Mga minamahal, ang kahalagaan ng pagkabuhay na maguli ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sapagkat dito po ay nakasalig ang ating pananampalataya. Dito po nakasalig ang ating pag-asa. Kung hindi nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoong Kristo, wala pong resurrection. Walang pagkabuhay na maguli, wala tayong pag-asang inaasahan. Sabi ng banal na kasulatan, ganito po kahalaga ang pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoon, kaya meron pong rapture. May magaganap na pagdagit ng mga banal, mayroon pong magaganap na resurrection. Kaya dito po, maminamahal, sabi rito, the importance of resurrection of believers. Makikita po natin sa pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoong Kristo, yung pagkabuhay na maguli ng mga mananampalataya. Kaya kung hindi mo sinasampalatayanan ito, wala kang ganyang pag-asa, wala kang kaligtasan. Wala kang inaasahan, maminamahal, na buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos kung hindi mo sinasampalatayanan ito. Kaya nga, sabi ng malapang nun, sinasampalatayan mo baga ito? Sabi niya, maminamahal, sa nabasa natin John 11:26. Sabi rito, maminamahal, 1 Corinthians 15, verse 21 hanggang 23, ito yung the importance of resurrection of believers. Basahin po natin yung talata. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, talatang 21 hanggang 23. Sa 21, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sa 22, sapagkat kung paano kay Adam ang lahat ay nakamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. 23, datapwat ang bawat isa'y sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang kay Kristo sa kanyang pagparito. Amen. Yan po ang kahalagahan, maminamahal, ng pagkabuhay na maguli ng mga mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang ating mahal na Panginoong Kristo, maminamahal, ang pinakapangunahing bunga ng pagkabuhay na maguli, at tayong sumasampalataya sa Kanya. Sinabi ng talatang 23, maminamahal, tayo muli. Tayo rin, maminamahal, ay bubuhayin sa Kanyang pagparito sa mga namatay na naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga ito po ay nagsisilbing kaaliwan sa atin. Tayo po mga mananampalataya na binawian ng ating mga kamag-anak, binawi ang ating magulang, binawi ang ating mga anak, binawi po ang ating pong mga mahal sa buhay ng Diyos sa pamagitan po ng kamatayan. Mga minamahal, ito po'y magiging kaaliwan sa atin. The resurrection is our comfort when we lose our loved ones. Sinabi rito, mga minamahal, wag po tayong parang walang pag-asa. Hindi tayo, mga minamahal, unbeliever. Kaya wag tayong mawalan ng pag-asa, mga minamahal, wag tayong tumulad sa mga taong hindi mananampalataya na parang walang pag-asa. Sabi rito sa Thessalonians chapter 4 verse 13 up to 18, ito po ay magsisilbing kaaliwan sa atin. Hindi dapat, mga minamahal, maging kalungkutan at kawalang pag-asa sa atin ang pagbawi ng ating mga mahal sa buhay, sapagkat meron po tayong kaaliwan, meron po tayong pag-asa. Muli po natin makakapiling ang ating mga mahal sa buhay na binawi ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan. Basahin po natin ang unang Tesalonica 4:13 hanggang 18. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 18. Sa 13, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y wag mga lumbay, na gaya ng mga iba na walang pag-asa. 14, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at binuhay na maguli, gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay agawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Amen. Ito po, maminamahal, magiging comfort natin, kaaliwan natin. The resurrection is our comfort when we lose our loved ones.
Kaya nga sabi ng talatang 13, mga minamahal, hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga namatay upang huwag kayong malumbay gaya ng mga iba na walang pag-asa. Huwag tayong mga lumbay, maminamahal, na gaya ng iba na walang pag-asa. Yan po yung mga unbeliever. Hindi mananampalataya, pero tayo po, mga minamahal, meron po tayong pag-asa. Muli po natin makapiling ang ating mga magulang, ang ating mga mahal sa buhay na binawi ng kamatayan. Muli natin makakasama ang ating ama, ang ating ina, ang ating kapatid, ang ating anak, ang ating magulang na binawi ng Diyos. Mga minamahal, muli natin silang makakapiling, mga minamahal, sa pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito pong tinatawag na rapture o resurrection. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, the dead in Christ will rise first. Ang unang namatay, mga minamahal, ang mga namatay kay Kristo, ang unang bubuhayin na maguli. Sila ang unang kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sabi ng 51 ng unang Korinto 15. Sila ang unang aagawin, mga minamahal, siya ang unang kukunin. Sabi rito, mga minamahal, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagat tutunog ang pakakak at ang mga patay na nabubuhay ay mabubuhay na maguli na walang kasiraan. Ang mga namatay ang unang bubuhayin. Mga minamahal, mas mapalad pa pala sila sa atin. Sila ang unang makakakita, makakasalubong ng ating pinakamamahal na Panginoon, makakapiling niya sa langit. At mga minamahal, segundo lang, sabi rito, at tayo naman ay kukunin, mga minamahal, at tayo'y babaguhin. Kaya nga, the dead in Christ will rise first. Kaya dito sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, sa tinatawag na rapture, magkakaroon ng malakas na lindol. Kaya nga, mga minamahal, mag-ingat po tayo kapag nagkaroon po ng tinatawag na Big Bang. Maaring maganap po ang tinatawag na the first resurrection, ang pagkabuhay na maguli. Yung pong rapture, mga minamahal, sapagkat lilindol, magkakaroon ng malakas na lindol, yayanig ang lupa, mabibiyak po, mga minamahal, ang mga lupa. At ang sabi, ang mga namatay ay ibabangon. Lalabas ang mga patay, mga minamahal, katulad nung nangyari nung namatay ang ating mahal na Panginoong Kristo bilang tao para matubos tayo sa kasalanan. Siya ay namatay para sa atin. Nung namatay ang ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, lumindol po, mga minamahal. At lumabas ang mga tinatawag na Old Testament saints na buhay na maguli. Sila Abraham, sila Isaiah, sila Isaac, sila Jacob, mga minamahal, lahat ng mga Old Testament saint na buhay na maguli sila para patunayan na meron pong tinatawag na pagkabuhay na maguli. Hindi lamang ang ating mahal na Panginoong Kristo ang nabuhay na maguli sa mga patay, pati ang mga Old Testament saints. Sabi rito, mga minamahal, nagkaroon ng malakas na lindol at nabuhay po, mga minamahal, ang mga unang mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, yung mga Old Testament saints. Sabi ng Mateo 27, talatang 52 hanggang 53. At mamaya, mababasa natin sa Revelation 11, verse 13 up to 15. Sa rapture, mga minamahal, magkakaroon ng malakas na lindol. At maraming mamamatay, aabot po ng 10,000 ang mamamatay karakadaka. At ang sabi ng Banal na Kasulatan, sabi, the kingdom of this world, they become the kingdom of our Lord. Yan po ang rapture. Kukunin na ng mahal na Panginoon ang sanlibutan ito kay Satanas. Sapagat ang mundong ito sa panahon ngayon, ito po ay pinag-aarian ni Satanas. Sabi, ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Ito po ay pag-aari ni Satanas sa ngayon, pero kukunin niya ng mahal na Panginoon, maminamahal, sa tinatawag na rapture. The kingdom of this world, they have the kingdom of our Lord. Babawiin ng mahal na Panginoon yan mamaya. Dito sa Revelation 11, 13 up to 15, mamaya basahin po natin yan. Basahin natin na Mateo 27, 51 hanggang 53. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 27, talatang 52 at 53. Sa 52, at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangatulog ay nangagbangon. Sa 53, at paglabas sa mga libingan pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nakakita at nangapakita sa marami. Dito sa Apokalipsis 11, 13 at 15. Sabi dito sa Apokalipsis Kapitulo 11, talatang 13. At ng oras na iyon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol at nagiba ang ikasampung bahagi ng bayan at may nangamatay sa lindol na 7,000 katao.
At ang mga iba ay nakatatakot at nangabigyan ng kalwalatian sa Diyos ng langit. Talon sa 15. At umihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari kailanman. Amen. Amen. Yan po ang layunin ng rapture, maminamahal. Sabi, the kingdom of this world, they become the kingdom of our Lord. Kanyang kukunin, maminamahal. Sabi, ang sanlibutan, maminamahal, ay kukunin ng ating mahal na Panginoon. Ang kaharian ng sanlibutan ito ay nasa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan pa man. Kaya nga, maminamahal, ganyan po ang kahalagan. The rapture will bring resurrection. Magdudulot ito, mga minamahal, ang tinatawag na pagkabuhay na muli. Kaya napakalaga po na maganap po ang pagdagit ng mga banal. At pangalawa, sabi ng Biblia, the rapture will bring recovery. Muling magbubuo, maminamahal, magkakaroon po ng recovery ang ating pong katawan. Maminamahal, itong ating katawan may kasiraan, ang ating katawan na nabubulok, tumatanda, mga minamahal, at nangihina, nagkakasala. Ito po yung magkakaroon ng tinatawag na recovery. We shall be changed. Tayo po'y babaguhin. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 51, narito, sinasaysay ko sa inyo ang hiwaga. Hindi tayong lahat ay matutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. We shall be changed. Babaguhin po tayo. Sabi ng banal na kasulatan, ang ating katawang may kasiraan ay babaguhin at bibihisan ng walang kamatayan. Basahin po natin 1 Corinthians chapter 15 verse 42 up to 44, talo ng 48 up to 49. Dito po sa aklat po ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, talata 42 hanggang 44, talo ng 48 hanggang 49. Dito sa 42, gayon din naman, ang pagkabuhay na maguli ng mga patay, itinatanim na may kasiraan. Binubuhay na maguli na walang kasiraan, itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na maguli na may kalwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Talo ng 48 hanggang 49. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga tagalupa, at kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang taga-langit. 49. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Amen. Kaya nga, maminamahal, the rapture will bring recovery. Yung ating katawan, maminamahal, na nasisira, ang ating katawan na nabubulok, ang ating katawan na nagkakasakit at namamatay. Sabi ng Biblia, the rapture will bring recovery. We shall be changed. Babaguhin po tayo. Ang ating katawang may kasiraan, ang sabi, babaguhin ng walang kasiraan. We shall be changed. Sabi, babaguhin po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, itinanim na may pagkasipayo, binubuhay na maguli na may kalwalatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu din naman. Kung ano ang ukol sa lupa, gayon din naman silang mga natagalupa. At kung ano ang ukol sa langit, gayon din naman silang mga tagalangit. At kung paano tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Ibig sabihin, we shall be changed. Babaguhin ang ating katuwang panlupa ng katuwang panlangit. Celestial body, incorruptible body, maminamahal, glorified body. Sabi ng Job chapter 33 verse 25, kung may dadagdag natin yan, mga minamahal, ang ating katawan ay magiging singkinis, maminamahal ng bata. Magiging, sabi rito, ang ating laman ay magiging sariwa na gaya ng laman ng bata at babalik sa kaarawan ng kabataan. Kung dito po, maminamahal, ay talagang nanghihina na tayo, kulubot ng ating balat, talagang puti ng ating buhok at talagang nanghihina na ang ating physical na kalagayan. Pero sa pagbabago na yan, sabi ng Biblia, maminamahal, will bring recovery. Babalik, maminamahal, sa
katawan ng bata, ang katawan ng mga kukunin ng ating malapanon sa rapture. Basahin natin ang Job 33 verse 25, idagdag natin sandali. Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 33, ang talatay 25, ang kanyang laman ay magiging sariwa kaysa laman ng isang bata. Siya'y bumabalik sa mga kaarawan ng kanyang kabataan. Amen. Ganyan ang mangyayari, maminamahal. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, sabi tayo sila'y mga bubunga sa katandaan, sila'y mapupuspos ng katas at kasariwaan. Tayo po, maminamahal, ay magkakaroon po, maminamahal, ng bagong katawan. We shall be changed. Ang sabi ng banal na kasulatan, we will be like Jesus. Magiging katawan tayo ng ating mahal, magiging katulad tayo ng katawan ng ating pinakamamahal pa ng glorified body. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 1 and verse 2, maminamahal, sa pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon, we shall be like Him. Magiging katawan tayo ng kanyang kalulatian, babaguhin ang ating katawan na may pagkamababa, gagawin ng bibihisan ng may kalulatian ng ating mahal na Panginoon. Basa natin 1 John 3, 1 and 2. Dito po sa aklat ng unang 1, Kapitulo 3, ang talatay 1 at 2. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawang na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Sa 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Amen. We will be like Jesus. Magiging katulad tayo ng kalulatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Sabi pa ng Pilipos 3:21 na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Magbabago po ang ating katawan. We shall be changed. Sabi ng Biblia, the rapture will bring recovery. Magbabalik po ang ating kasariwaan. Magbabalik ang ating kalulatian, maminamahal. Yung nasira, maminamahal, na kalulatian sa pamagitan ni Adan at ni Eva, sila po'y mga minamahal dati hindi namamatay, hindi tumatanda. Dati sila po hindi nagkakasakit, hindi nangihina. Maminamal, ito po ay ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mararanasan natin ang buhay ni Adan at ni Eva doon po, maminamal, sa paraiso. Hindi po tumatanda, hindi po siya nangihina, higit sa lahat hindi nagkakasakit at hindi namamatay. We shall be changed. Ang sabi dito sa Roma Kapitulo 8:18, maminamal hanggang 25, sabi po ng talata, sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis natin sa panahong ito ay hindi karapat dapat maitumbas sa kalulatiang mahayag sa atin. Sapagkat ang maningas na pagmimiti ng buong nilalang ay naghihintay sa pagkahayag ng anak ng Diyos. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng walang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay umihibik, nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Sa talatang 23 ng Roma 8, sabi, at hindi lamang gayon kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu sa mga duwid bagay, tayo na may nagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkupkop na dili ibay ang pagtubos ng ating katawan. Sapagat tayo iniligtas sa pag-asa, dapat ang pag-asa na nakikita, hindi pag-asa kung sino nga ang umaasa sa hindi nakikita. Dapat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung gayoy, hinihintay natin may pagtitiis. Kaya naghihintay tayong may pagtitiis, maminamahal. Ang sanlibutan ito, maminamahal, sabi sila humihibik sa mga kahirapan, pero tayong mga anak ng Diyos ay may naghihintay na pag-asa, maminamahal, yung sabi ng Biblia, yung kaluwalhatian. Ang pagtitiis natin sa panahong ito ay hindi kayang ikumpara, maminamahal, sa kalulatiang naghihintay sa atin. Pero ang sanlibutan, humihibik sila, maminamahal, sila po'y nagpi sa mundong ito, wala silang inaasahang pag-asa.
Hanggat hindi ka naglalagak ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, mabubuhay kang walang pag-asa. Ikaw ay humihibik. Ikaw ay nalulumbay. Ikaw ay mga minamahal nagdurusa. Ikaw po, maminamahal, ay hikahos. Ikaw po, maminamahal, ay miserable. Hanggang hindi mo isinusuko ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya nga sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, sabi, mga minamahal, the rapture will bring reward. Yes, amen. Ito po ang kahalagahan ng rapture, magbibigay sa atin ng gantimpala. Sabi po rito sa Revelation 22 verse 12, maminamahal, narito ako'y dumarating na madali. Sabi rito, maminamahal, at ang gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Basahin po natin ang talata. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, talatang 12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Yan po, maminamahal, ang isa sa kahalagahan, bakit dapat mag-rapture? Bakit, mga minamahal, darating po ang tinatawag na pagparito ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng rapture. The rapture will bring reward. Bibigyan po tayo ng gantimpala. Gagantimpalaan tayo. Sabi, Christ will bringing reward to faithful. Sabi na Revelation chapter 2 verse 10, magtapat ka hanggang kamatayan. Bibigyan kita ng putong ng buhay. Christ will come bringing reward to faithful. Bibigyan ng gantimpala lahat ng mga naging tapat sa paglilingkod sa Kanya. At ang sabi, faithful service for our Lord will be rewarded. Ang ating paglilingkod na may katapatan sa Diyos, maminamahal, mayroon pong naghihintay na gantimpala, gaya ng sinabi ng Mateo 25, talatang 34. Sabi po rito, maminamahal, basahin po natin ang pangako ng gantimpala ng ating mahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25, talatang 34. Sabi po dito, kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nangas sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat na itatag ang sanglibutan. Amen. Amen. Mga minamahal, mayroon pong naghihintay na gantimpala sa mga tapat na naglingkod sa ating pinakamamahal ng faithful service of our Lord will be rewarded. At ang sabi pa, looking for our loving Savior, maminamahal, sabi, looking for our for Lord's appearing will be rewarded. Yung ating matyagang paghihintay sa ating pinakamamahal yung umiibig sa kanyang muling pagparito, maminamahal, sabi, gagantimpalaan tayo. Sino po yung tinutukoy dyan? Yung mga tapat na dumadalo sa banal na gawain. Yung minamahal nila ang muling pagparito ng mahal na Panginoon, looking for loving our Lord's appearing. Yung mahal nila ang pagparito ng mahal na Panginoon. Sabi, ito po, maminamahal, ay gagantimpalaan. Sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 8, ang tinutukoy po rito yung mga tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa tapat na sumasamba. Iniibig ang kanyang pagparito. Sabi ng 2 Timothy 4 verse 8. Sabi po dito sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, talatang 8, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga tandaan po natin, ang pinakadakilang bagay na magagawa natin habang tayo po nabubuhay sa mundo ay isuko natin ang ating buhay kay Kristo. Yes, Ibigay natin ang ating sarili sa ating pinakamamahal na Panginoon, gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang pag-asa na lamang natin, maminamahal, sa mundong ito ay ang pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang maluwalhating pagparito ng dakilang Diyos na ating tagapagligtas, ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya tanggapin niyo po siya bilang sariling tagapagligtas, mga minamahal, habang